Mga kaibigan, magandang araw po ng Biyernes, September 20 na po, 2024. Update ko lamang po kayo sa lagay po ng ating panahon. Pero bago po yan, palike and subscribe po muna ako. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, no, at pahit na rin po ng notification bell. Importante po talaga yan para notify kayo sa ating weather update. Maraming salamat po. Ngayong araw po ng Biyernes, mga kaibigan, wala po tayong binabantayan at minomonitor po na bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin po tayong weather system, no, at banta ng sama ng panahon na binabantayan po. Meron po kasing nakita, no, na kumpol ng kaulapan or cloud cluster nitong mga nakaraang araw lamang. At ngayon nga po, ayon na rin po sa pagtatala ng Japan Meteorological Agency, ito na po ay isang ganap na low pressure area na nabuo po dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may bandang silangang extreme northern Luzon. At inaasahan po na posible po itong mabuo bilang isang bagyo sa loob po ng 24 to 48 hours. So maging alerto at maging mapagbantay tayo mga kaibigan. Dahil wala lang ang bagyo, meron namang nabuo na low pressure area sa loob ng ating bansa. So bukod pa po dyan mga kaibigan, apektado pa rin po ang ilang bahagi ng ating bansa. Nito nga pong southwest monsoon. Ang hypnosis po natin mga kaibigan, southwest monsoon na nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng Luzon at ng Visayas area. So meron din tayong mga lugar na walang pasok mga kaibigan. Unahin muna natin yung forecast weather condition natin para malaman nyo po yung banta o lagay po ng panahon sa inyong mga kanya-kanyang mga lugar. Sa area po ng Zambales at ng Bataan, ang weather condition po dyan, monsoon rains po o yung pabugso-bugso pong pag-ulan ang mararanasan po sa mga lugar na yan dahil pa rin po sa banta po ng hanging habagat or southwest monsoon. Dito naman po sa Ilocos region, weather condition, occasional rains o yung mahina pero tuloy-tuloy po na pag-uulan ng mararanasan dahil pa rin po sa banta ng hanging habagat. Ito rin mga kaibigan sa area ng Metro Manila, Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calabarzon at the rest po ng Central Luzon, maulap din na kalangitan ang mararanasan po dyan. Meron pong mga isolated light rains to heavy rainfalls pagdating sa gabi dahil pa rin po dito sa southwest monsoon. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan sa banta po ng pagbabaha at doon din po sa mga matataas na lugar sa banta naman ng landslide at yung mga mountainous area, mag-ingat din po kayo. Samantalang sa area naman po ng Visayas at the rest po ng Luzon, apektado pa rin po tayo ng southwest monsoon. So asahan po ang maulap na kalangitan sa umaga, sa hapon, pagdating sa gabi, mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ang posible pong maasahan dahil pa rin po yan sa banta ng hanging habagat. So mga kaibigan, wala tayong bagyo, meron tayong hanging habagat pero may nagbabalik na po. Mayroon na rin po tayong inaabangan ngayon na hanging amihan na papasok nga po sa ating bansa o tinatawag din po na northeast monsoon. So ano po ba yung northeast monsoon na ito mga kaibigan? Usually ito po yung malamig na hangin na nanggagaling po, no, dito po sa Siberia papunta po dito sa China at umiihi po papunta o papasok po dito sa Southeast Asia mga kaibigan. So tinatawag po ito na hanging amihan sa Tagalog, no, or northeast monsoon. Kadalasan po nagbibigay din po ito ng mga pag-uulan, no, sa ating bansa. Medyo malamig yung dating nun mga kaibigan. So lalabas na po itong hanging habagat at papasok naman po itong hanging amihan. At nangyayari po yan mga kaibigan, nag-i-start po itong pagpalit ng hanging habagat to amihan at October po at nagtatapos po yan madalas sa buwan po ng March, no. Halahati po yan, kalahating taon po ang habagat, kalahating taon din po mahigit or almost ito nga pong hanging amihan. Pero maganda niyan mga kaibigan, malamig. So i-ready nyo po yung mga jacket nyo, yung mga pamporma nyong jacket dahil talagang pag bare months, asahan natin malamig po ang hangin. So mga kaibigan, meron din po tayong pagtatala ng mga lugar po na walang pasok ngayon. Medyo kakaunti lamang po ito dahil pa rin po ito sa banta po ng hanging habagat, no. Nakataas pa rin ang heavy rainfall warning, no, sa ilang mga lugar po. So kukunti lamang ito, makinig kayo mga kaibigan, makipag-ugnayan naman yung mga lugar, no, na hindi ko nabanggit sa LGU malapit po sa inyo. Dito po sa Central Luzon, yung Bulacan area po, ito lamang po yung walang pasok. Sa Kalumpit, Bulacan mga kaibigan, face-to-face classes po, all levels po, public at private, wala pong pasok yan dahil pa rin po yan sa banta po ng hanging habagat. Dahil yung pag-uulan po dyan ay nagtutuloy-tuloy po mga kaibigan. Pero depende pa rin yan, no, magbago. Pero yung latest na update po natin, wala pong pasok yan mga kaibigan.
kaibigan. Sa Ilocos Region po, Pangasinan, Posorubio, wala pong pasok, face-to-face classes po. All levels po, public po at private. Sa Visayas naman, ito lamang pong Negros Island Region. Negros Occidental, kasama po dyan yung Cayuan, face-to-face po, walang pasok. Murcia, face-to-face classes po, all levels, wala din pong pasok. Private po at public. So sa mga ibang lugar po na aking hindi nabanggit, especially sa Metro Manila, no, makipag-ugnayan na lamang po tayo sa ating mga LGU, sa mga Facebook page nila, sa mga updated po na post dahil posible pong magbago. Pero asahan nyo po, ang sasabihin ko lamang kapag may bagyo, kapag meron kayong pagtatala o banta ng signal number 1 hanggang 5, automatic po yan na walang pasok. At kapag orange warning po yung lugar ninyo, may heavy rainfall alert, automatic din po walang pasok mga kaibigan. So kung titignan po ninyo, wala tayong bagyo ngayon pero may minomonitor naman tayo na panibagong low pressure area na may posibilidad na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. So ang susunod na bagyo doon ating binabantayan ngayon and hopefully matunaw at malusaw ito mga kaibigan. Medyo nakakapag-alangan nito kasi nasa loob po ng ating bansa. Ito yung sinasabi natin na direktang papasok agad sa ating bansa. Ito po yung susunod kay Helen ay si bagyong Igme po mga kaibigan. Dinadalangin po natin na nawa hindi ito maging malakas na bagyo dahil direkta itong nakapasok sa ating bansa. Ang nakakapangamba lang dahil nga po meron tayong hanging habagat at papasok pa lang yung hanging amihan, posible po itong magkaroon ng combination at lumakas po itong hangin. Ito nga pong low pressure area na ito at mabobilang isang ganap na bagyo. And as of now, nasa 35 to 40 kilometers per hour pa lamang yung hangin na meron. Ito nga pong low pressure area. At kapag ito po ay pumalo na from 45 to 55 kilometers per hour ang lakas ng hangin, ay maituturing na po natin ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. So maging alerto na lamang tayo mga kaibigan, bagkos ako lagi po nagpapaalala sa inyo mga kaibigan ko, no? At maraming salamat dahil na-appreciate nyo po yung paggising namin ng aking team tuwing umaga para lang po mabigyan kayo ng latest na balita about po sa ating weather. So yan lamang po, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-update ko po kayo sa mga susunod po natin na weather update. Maraming salamat po.